Ito ang pinaka-concern ko, yung pinakakanto ng glass. Kasi syempre yan yung nag-hold ng pressure. Pero sana check pagka medyo umaraw-araw na, nag-a-align yung universe. Nag-a-align. Pag ano po kayo, professional at nai-stress. And dito guys, may swimming pool na rin tayo. Hindi ko alam kung bubbles ba yan or anything. Hi guys, good afternoon. So ayan, time check. It's already 4:01 PM na. So, ayan. Until now, ulan pa rin ng ulan. So, ayan, today is, bago tayo magbigay ng update, so keep safe everyone. Mag-ingat po kayo lahat. And kung nasan man kayong lugar ay sana okay ang inyong pinag-i-stayan. So, actually right now, tuloy-tuloy pa rin ang ang ulan dito sa aming place and wala naman tigil ang ulan. Kaya yung mga tulo dito is actually hindi pa na susolusyonan until now. So, nagwo-worry ako kasi baka dito sa may cabinet, dito sa may MBR ay yung mga nakoveran ay baka nagtutulo-tulo din kasi may mga existing na leak dito sa may MBR namin. So, until now hindi nila maakyat yung bubong kasi nga tuloy-tuloy pa rin yung pag-uulan dito. So, ito ang worry ko guys. Oh. Ayan. So, itong part na to, kasi nakikita ko parang may discoloration na itong buong area na to. Ayun, so, itong part na to. And dito pa rin ay walang tigil pa rin ang pagtulo ng mga ulan dyan sa area na yan. So, ayun o. Papansin nyo guys. Basa pa rin talaga. And tuloy-tuloy pa rin ang tulo dito. So, kahit mahina ang ulan, walang tigil pa rin talaga ang pagtutulo dito. So, yan ang pinaka-worry namin dito, guys eh. Pero sana ma-check pagka medyo umaraw-araw na. Kaya meron ditong map na inabang dito kasi nga baka masira yung yung mga cabinet natin dito, especially yung part na hindi ko nakikita, na kung may tulo or wala. Kasi guys, meron ako ulit na find out na habang ulit ako, nagpa-punch listing ulit ako ng mga additional na nakikita ko while waiting kami sa final dates nila ng punch listing ay nagpa-final listing din ulit ako per day. So, kumbaga, sa iba't ibang araw na nakikita ko, nililista ko din siya. Like for example, ito. Nung last time, August 8, ayan, may leak which is dito sa part na to. So, ninonote ko din siya daily para at least manote ko everyday kung ano yung mga iba't iba pang mga kailangan isama sa punch listing. So, mukhang dito sa MBR, marami-rami kasi may mga discoloration akong nakikita. Ayan guys, so yung mga singit-singit na yan, I think yung buong yung buong MBR na to ay parang siya, may mga tulo. Kasi ayun oh. Ayan, kung mapapansin niyo yan, medyo naninilaw guys yung part na yan. And I think meron talagang tulo dyan. So, sana lang talaga ay hindi masira itong ating mga cabinet dyan kasi otherwise papalitan nila yan sa final namin, punch listing. And hindi rin naman kami guys papayag na hindi nila palitan yung mismong kisame kasi nga puro na yan eh. I mean prone na yan sa mga molds, ganyan kasi nga nabasa na. And at the same time, naninilaw na siya kahit batakan mo siya ng pintura ulit, still na siya sa may tubig, nababad na siya. Kaya sabi ko, pag nag-punch listing, natin siya. Ipa-check natin since itong sa MBR ay hindi pa naman siya naka-fix talaga. So, pwede pa siyang baklasin itong sa may MBR para lang at least ma-check natin kung may tulo or discoloration dito sa mga part na hindi natin nakikita. Especially mga gilid-gilid eh. Ayan guys, so especially yung ganitong area na yan. So, hindi natin nakikita pero parang meron siyang ng tubig Ayun Ayun mapapansin nyo, iba yung kulay niya. So, yan yung mga kailangan i-take consideration natin. So, yan. Itong buong area na to, finally, nakabitan na nila or napalitan na nila ng tiles kasi dito yung last time na pinalitan nila. Hindi ko alam kung bakit kasi before nandoon yung mismong saksakan, yung ganito. So, ngayon hindi ko alam kung bakit nila pinalitan.
kung anong reason. Pero ang pagkakakita ko ay binago nila yung ganito. So naging posy na siya. Yan. So dito pa rin ay hindi pa rin ilalagay yung mismong glass enclosure natin. Kasi nga, hinihintay nilang matapos yung area na yon. And siguro, ipapacheck pa namin yung mismong kisame dito. So ngayon guys, ay tinutuloy ko lang yung aking punch listing dito sa may area. Kasi as I have said, yung mga hindi ko nga na punch list before ay sinasamot ko dito ulit para at least isahan na lang just in case na magpa-punch listing kami. So, as of today guys, binigyan na kami ng date kung kailan ang pinaka-turnover. So, most likely hindi talaga siya ghost month. Kaya mag-expect kayo na most probably next month siguro ang pinaka-turnover date. So, may binigay silang date. However, I think hindi siya mag-work sa amin dahil yung date na binigay nila ay wala kami dito. Kaya tignan natin kung anong workaround na magagawa doon sa mga dates kasi nga ayaw din namin siya ng usual na ghost month talaga. So tignan natin, we'll see kung ano yung magaganap sa ating turnover date. Pero meron ng date, hindi lang namin sasabihin para at least lahat tayo ay hindi na mag-expect at hindi ma-surprise, di ba? So, ayun, let's go and i-continue na natin guys yung ating pagpa-punch listing dito. Dito naman sa ating hagdanan. So, ito guys, sa mga nagtatanong kung meron bang handrail. So, meron talagang handrail yan guys. So, ito. Actually, hindi naman na siya masyadong magalaw eh. Sakto lang yung galaw. Charis. Hindi, meron pa yun dito guys. So, kumbaga, meron pa siyang pagkakapitan and ipupunto din nila dito yung pinakakahoy. And especially dun sa may baba, ayan o. Kung mapapansin nyo ay sinusukat na yung parang pinakamismong paan niya. Ayan. So, yan. Sinusukat nila yung mismong paa ng handrail natin kasi per step ay nakalubog talaga siya. So, wala na tayong dyan. Yan na yun. Final answer na yan. So, sabi ko na lang is gawing matibay talaga yung area na yan. Kasi yan lang yung pagkakapitan ng bawat hagdanan natin or ng mismong glass natin rather. So, ito may nag-comment din na pwede pa nating iba-ibahin yung mismong posisyon ng mga bilog-bilog. So, yes po, iiba-ibahin natin yan. And hindi pa lang natin siya na papa-asikaso kasi nga iba pa yung part na ginagawa nila. And dito ay meron talaga siyang glass, hindi siya open ha. So, yun. And dito naman sa ibang mga part ng ating guys, bahay. So, dito sa ating mini balcony actually wala pang nagaganap dyan. So hindi pa nalagay yung mismong glass kasi nga anong tawag dito? Hindi sila makapagpukpok dahil nga ay ulan ng ulan talaga. So isa yan sa kalaban natin guys, ang ulan ng ulan. Kaya hindi sila makapaggawa sa may kisame natin or sa may bubong. Dahil walang tigil ang ulan and wala na tayong magagawa talaga kasi ulan ng ulan and at the same time, rainy season na talaga. So, we're just hoping na ma-turnover ng maayos kasi actually hindi rin sila makagawa dahil nga sa ulan ng ulan. So, mostly loob lang yung mga works na ginagawa nila. And most probably siguro mga September, yan ang tina-target nila na turnover na. Final na siguro na. Final answer na. Para na. Kaway-kaway na tayo sa Matrichan. So yun guys, habang nag-iikot-ikot ako, actually napansin ko tong mga to. Hindi ko alam kung bubbles ba yan or anything. Yan no. Pag pinipindot naman, wala. May mga areas na may ganito siya, especially pagka naiilawan. Kasi nang last time, yung pinapagana ko lang ang ilaw ito, hindi ko siya nakikita. Pero, or baka hindi ko lang napapansin. Pero kasi, nung mga pin lights lang ang pinagana ko, kita visible siya. Yan pati dito guys Yan. So, ewan ko kung visible sa inyo.
Kasi dito sa akin sobrang kita ko siya, itong lines na to. And at the same time dito rin, meron din sa part na ito. Ayan oh. Ito oh, 'di ba? Papansin niyo yung ano parang hindi naman siya bukol. So ano kaya yan guys? Ayan oh, yung mga ganyan. So comment down below para at least papacheck din natin. Ayan oh. 'Di ba? Yun yung napansin ko guys mostly dito. Kasi nga medyo particular ako guys sa mga malls. Para at least maganda siya. Kahit sabihin mong may ilalagay tayong dyan, mga cabinet, ganito, ganyan. So, kailangan at least maayos. Kaya ang ginagawa ko ay dinadagdag ko dito sa aking punch listing. So, mostly yun yung mga nakita ko ngayong araw. Yung mga ganyan. Hindi ko alam kung crack ba yan dahil lumindol dito nung mga nakaraang araw and then ngayon lang siya nagkaroon ng ganyan. Or moisture. Moisture? Ano yung hindi na waterproof sa labas? Ayan no, napaka-visible guys eh. Ayan o. 'Di ba? Anong tawag dyan guys sa mga ganyan oh? Medyo lumalakad kasi siya eh. 'Di ba? So yan, yun yung mga napapansin ko ngayong araw. Kaya din natin yan. Iti-take down notes natin yan and ilalagay sa ating listahang napakahaba. Madami guys na part dito, especially sa isang room. Napansin ko yan. Kaya sabi ko, napatanong ako dun sa may sa may pintor. Bakit kaya may ganong part na uneven siya? Hindi ko alam kung sa ba siya, sa may pagkaka-waterproof or sa mismong structure niya. So, tignan natin kung anong i-response nila dito sa na to. Sa mga ganitong drama. Drama? Puro na lang drama. So, ayan guys, ituloy na natin ang pag-iikot ulit dito para ma-check yung buong bahay. Let's go. Alam nyo ba guys, actually nare-realize namin na yung pag-ulan-ulan is okay lang dahil na-check namin isa-isa bawat part ng bahay and at the same time yung mga delays na nangyayari sa punch listing sa may turnover ay sobrang okay siya on our end dahil hindi naman ibig sabihin na sobrang delay kasi ayaw din naman namin yun. So kumbaga parang nag-a-align yung universe. Nag-a-align yung universe kasi at least nakikita namin we still have ample time na ma-check yung buong bahay bago ma-turn over. Especially yung mga small details ng bawat corner. So, kumbaga nanonote namin yung mga kailangan pang i-rectify or ayusin, di ba? So, yun. Totoo nga na may mga reasons kung bakit nadidelay ang mga bagay-bagay. So parang sa buhay, 'di ba? So ang delay ay part ng buhay na. Ano daw? Kumbaga yung yung delay is nagiging thankful na lang kami. I mean, kino-convert na lang namin into positive way para at least hindi kami ma-stress and at the same time ginagawa na lang namin siyang way para at least ma-check yung buong bahay talaga kung ano na yung estado niya. And at the same time, ma-check yung bawat kanto. Bawat kanto talaga. Kasi especially pag may mga ilaw na, dun mo makikita yung mga chismis ng mga pintura. So far dito sa family area, wala naman masyadong wala naman siyang ganong chismis. May mga minor lang siguro, like ito. So parang ganun din siya, same lang. Yun, no? Tignan nyo guys. So ayan, dito. Ayaw ko kung visible sa inyo guys. Ayan no. Yan. Yung lines na yan ay gumapang dito. So, hindi ko alam kung nayanig dahil sa lindol or hindi ko alam kung bakit naggaganyan. So, normal ba yung mga ganito? Kasi ang dami ko nakikitang ganito guys dito sa loob ng bahay. Pero nung mga naman, mga nakaraang araw, hindi ko siya napapansin, hindi siya visible. Kumbaga sa video, siguro dahil iniisa-isa ko bawat kanto ng bahay kaya napapansin ko. So mga nakaraan siguro is hindi ko masyado siyang nakikita dahil hindi yun yung ko, yung pinaka
main purpose ko ng pagpa-punch list. So, now we have ample time para i-double check siya. So, nakikita natin yung bawat detalye ng mga dapat pang i-rectify or gawin. Diba? So, kaya naman guys, actually stress-free na kami. Stress-free? Hindi pa kami stress-free hanggat hindi na turn over to. So, iniisip na lang namin is mas gumanda pa, 'di ba? Kasi looking forward kami sa magi-interior design dahil excited na lang kami sa interior design dahil talagang buong bahay ay mababago kung ano yung magiging itsura, and then may some part na meron kaming for collaboration, ganyan. So, na-excite din kami guys sa mga paparating na araw, na buwan, especially Burman. So, marami kami nililook forward dito sa may bahay, and we will make sure na mas pagagandahin pa yung mga videos na ihahatid sa inyo, and mas quality yung mga contents na gagawin, and especially dito sa bahay kasi ito yung isa sa mga pinapangarap namin. So ang dami nagsasabi din guys na sobrang laki ng bahay nyo. So actually nung una nag-aano rin kami na parang ang laki nga, super laki. Pero kasi dream house na namin to, and siguro masasabi namin na deserve naman namin kung ano yung bahay na meron kami right now, dahil all we can say na galing sa hirap, sa pagod, sa pawis, ayan, and hindi galing sa iba-ibang kung san-san man or corruption, di ba? So, ayan, and nagpapasalamat din kami sa inyo guys dahil sa walang sawang panonood, pagsuporta nyo, dahil kung saan naman nag-start din si Mu ay nagtuloy-tuloy kung ano yung mga nasimulan. And then sa JK family, and sa Cafe Mu, and sa buong team ng JKS Food Corporation. So, ayun, maraming salamat sa inyong lahat. So, ayun guys, finally, andito naman tayo sa baba. Thumbnail muna, thumbnail. Ayan, so dito guys, actually sa hagdanan natin, so wala pang masyadong pagbabago. Hindi ko alam kung anong ginawa nila for today dito sa may baba. Pero I think mostly ang chinek nila, ang ginawa nila dito guys is yung mga final paint ng ating mga walls. Kasi nga ang dami namin concern sa mga wall na medyo uneven yung niya, yung dating, especially pagka naiilawan. Kasi may nagturo sa akin at napanood ko rin guys sa may TikTok na makikita mo talaga yung alon-alon ng bawat wall kung pwede mo siyang flashlightan. So, ginagawa ko din siya actually. So, dito sa may hagdan guys, ganun pa rin ang update dito. So, tinanggal nila yung kabila ditong handrail. Pero may pinaka-concern ako dito guys. Again, disclaimer, pag po kayo professional at nai-stress, i-release niyo yan. I-comment niyo na lang down below kung anong masasabi niyo sa may hagdanan namin. Kasi until na wala talaga siyang maayos na plano dito sa hagdanan. Kasi actually maganda na siya, pero may napansin ako guys. Ito, ipapakita ko sa inyo yung aking napansin. Let's go. So dito guys, actually ito ang pinaka-concern ko, yung pinakakanto nitong pinakakanto ng glass, kasi syempre yan yung nag-hold ng pressure, 'di ba, sa lahat ng glass. Correct me if I'm wrong guys, kung tama ba yun na itong edging na talaga to is yung nag-hold ng pinaka-pressure ng buong glass. So ang pinaka-concern ko dyan ay itong area. So kung mapapansin nyo, merong brown silang nilagay dyan para pagkapitan nung pinaka-end na natin na handrail. So sabi ko, naiba siya from the second, third, and the rest ng mga steps. Kumbaga, parang pumangit siya. Sabi ko, tanggalin dahil hindi siya maganda guys, na tinakpan. Just to give yung, just to give ng parang support dito sa ating pinaka-handrail. So, siguro kung ako lang magpo-propose, and actually tinanong ko din sa ibang architect at saka engineer na nakakausap namin, kung pwede siyang dito na lang, i-zero na lang siya, ipatong na lang dito sa may mismong first step. Compare mo naman dito, 'di ba?
So nawala yung pagkaano niya, uniformity. Uniformity. Ayan, kasi guys, so tignan nyo, oh. Oh, mas malayong view. So medyo na iba yung pinaka first step. Ewan ko kung ako lang medyo na-OC sa first step. Kasi kumbaga, sinabi ko matibay pero wag naman yung up to the point na may kahoy doon. Kumbaga na wala na yung pagka-aesthetic nung hagdanan. Kasi nga, meron din yung design sa may ilalim. Kumbaga hindi siya makikita, hindi siya visible pagka pasok mo agad. So, ano guys, ang pwedeng gawin dito? Sige nga, magsabay-sabay ang full powers ng mga architect at saka engineer na nanonood dyan. And then sa lahat ng mga madlang people na nanonood, anong pwedeng gawin dito? Kasi ang option 1 guys, pwedeng i-cut to. Yan. I-cut yan, tanggalin to. So dito nila i-didikit sa first step ng planks natin. Para at least mas ano siya, siguro mas malakas yung kapit. Kaso ang problema sa option 1, ito. Guys, pansinin nyo ha. Ang option 1, pwedeng i-dikit dito sa planks, sa plank natin, pero may uwang. Ayan ang option 1. Sa option 2 naman guys, itong mismong handrail na to, ilalagay dito. Kumbaga, ipapasok dito yung mismong kahoy para pumatong dito sa ating first step. Kumbaga 0-0, yun ang option 2. Kasi guys, isa sa mga reason kung bakit pwede kong i-consider yung option 2 dahil dito sa part na to. Ito guys, akyat tayo. Dito guys, sa may taas na to, yan, nilubog nila. And then itong glass ay lubog. Kumbaga mas matibay siya. Kasi kung papansinin nyo, hindi siya gumagalaw talaga. Wala siyang galaw. Since nakalubog and then may screw din dito na nilagay. So para at least uniform lahat, hindi siya kumbaga chapsuy na iba-iba. Sabi ko bakit hindi na lang ganito ang gawin? Ayan 0-0 siya. So ito guys, don't worry kasi ikakat pa nila to and may style silang gagawin. Kaya baka sabihin nyo, i-comment nyo bakit sobrang sobrang taas at saka pangit yung niya. So, ikakat pa to, disclaimer lang. Kaya, chill lang kayo dyan. So, yun ang pinaka-concern ko guys. Kung ganito na lang, i-0-0, option 2, compare mo sa ganitong ginawa nila. Ito. Ayan, 'di ba? So, hindi na siya uniform. Kasi kung i-didikit natin dito sa may first step ng plank, ganyan na mangyayari. May uwang siya. Kasi nga push nga na iba nga yung diba? So, siguro, ewan ko kung okay din sa inyo. Comment down below. Comment down below kung yung ganong option ay pupwede. Itong handrail, ipatong dito, ipasok onte, and then dito ipapatong sa first plank. First step, sorry. Ayan. So, guys, anong nyo sa tingin nyo or sa palagay nyo na pupwedeng magawa? Kasi pinahinto ko actually yung paggagawa dahil nga fina-finalize na nila yung handrail. So sabi ko, napansin ko lang, oo nga, bakit may parang planks doon sa may mismong first step. Sabi ko parang nawala yung ganda nung mismong hagdanan kasi nga hindi na siya uniform pataas. So kasi ito yung original yan guys, yan. 'Di ba? Kumbaga first step is makikita talaga yung sit-through ng hagdanan. So, naiba siya ngayon dahil nga kino-consider nila yung mismong tibay ng hagdanan. But I think pwede naman nilang gawin, ewan ko lang in my own opinion, pwede nilang ipatong mismo dun sa first step. And then screw nila kagaya dun sa taas na ginawa and ilubog para at least mas matibay. Pero yung isa pang concern ko dyan is yung mismong edge ng mismong glass, nakatutok siya doon. Di ba nga, andun lahat ng pressure. So, isa pa yun sa mga consideration na pwede nating sabihin kila architect. Pero sabi nung iba kasing architect na nakakausap ko and engineer, parang delikado yung mga ganyang part. Kasi nga daw, wala siyang nagsusupport sa may ilalim since nandoon nga yung pinaka-pressure ng hagdanan. So, ayun. Yun ang ating update dito sa ating hagdanan. And yung ating guys, itong ating hamba sa main door, actually na na nila.
na pinturahan nila, final paint na. Baka next week dumumi na naman to. So, naulit na naman ang pagpipintura. Pero, nandun kasi yun sa pinapunch list namin. Pinturahan ulit. Ang gagawin ko na lang dito sa may baba since walang masyado pang nagaganap. And sabi nila guys, next week dadating daw yung ating ang ating magkakabinet. Kasi nga daw ay anong tawag dito, nabaha sa may Pampanga. So, hopefully by next week ay makarating na sila dito and ma-install na yung mga dapat i-install. Kasi like, for example, yung dirty kitchen, pwede nang installan ng mga cabinet yun. Kasi nga na final paint na nila. And hopefully walang tulo sa part na yun. Kasi so far, dito sa baba, wala pa naman akong napapansing mga tulo. Dahil doon sa taas mostly ang mga tulo na napapansin ko. So, dito rin may nag-comment sa aming chandelier hood na maglagay kayo ng parang foil sa may taas dito. So, lagyan daw ng foil yung part na yan. Kaso nga lang guys, ang iniisip namin, papangit yung itsura niya. May nag-send, pero thank you so much po sa effort na paglalagay ng foil dyan. I think siguro guys, may purpose naman or may knowledge din naman yung interior designer namin na nag-recommend kasi nga siguro naman yung usok na lumalabas dito like nagluluto ay finifilter talaga niya. So siguro naman kahit papaano knowledgeable naman sila dun regarding sa concern namin na yun. Kaya ito yung sinadjust nila. Hindi lang siya for sabihin nating aesthetic purposes na design, kundi yung purpose naman nitong chandelier hood ay naman siya, nabibigyan naman ng justice. And dito guys, may swimming pool na rin tayo. Charot lang. Ang ganda nito oh. Dito ko nagagandahan sa na to sa wall na to. 'Di ba? So parang pwede nating i-apply siya all over the world. All over the world. Pwede natin siyang i-apply dito sa mga fence natin. Kasi yung fence natin dito ay rough lang, so parang maganda yon. Tinanong ko rin kay kuya, nagpipintura kung ano yung ginamit nila. So ito daw pala yun. Ayan. So nilagyan pala nila ng ganito ang gamit nila. Kaya nagkaroon ng design yung ating wall dun sa carport. So yan palang gamit nila. And hinaluan nila ng masilya yung mismong pintura. Para siyang magandang idea, 'di ba? Pagka siguro ipapagawa na lang natin sa sa magi-interior design yung mismong mismong fence natin para at least mas dumagdag sa ganda ng ating wall. Since napapansin ko nga is rough lang siya and halatang halata or kitang kita siya paggabi yung pagka-rough ng mismong walling natin. So dito naman yung main door ay napinturahan ulit. Parang final touching na lang. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-final nila dyan. Parang gagawing matte daw. Matte finish yung mismong mismong main door natin. And so far, hindi na namin siya papalagyan ng grove. Kasi nga, ang concern din namin baka tumagal, pumangit, at ma-stress lang kami lalo. So, ganyan na yan. It is what it is. Kasi meron naman siyang design na pag ganun. So, makontento tayo kung anong nandiyan muna, 'di ba? Since sa pina-approve naman sa atin ay wala talagang grove design. So, yun lang guys ang ating latest update so far dito sa ating dream house and sa ating mga glass and then yung mga nagla-landscaping ay wala pa naman masyadong progress kasi nga hindi talaga sila makapag-plant dito or makapag-landscape dahil nga yung wall hindi pa final painting. So, paano sila magpa-final painting kung umuulan? Kaya, ayun. Anyway, yan lang ang ating latest update dito sa ating dream house and see you again tomorrow for our next update. Bye-bye!